Straight to the O point. karong adlaw crucial kayo mahigala sa Senado. Gumikan kay within this week. Karon ng adlaw nga Huwebes musugod na manghigala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya dunay subcommittee nga gihimo nga si Senator Rodante Marcolita. Mo'y gihimo mahigala nga mo'y dumala sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mo focus lang sa flood control anomalies. Reklamo mahigala si Tito Soto. Iya ko nung kwestiyonon ka na maong subcommittee mga kaigalaan nga dado ni Marcolita. Tuloy-tuloy na ang flood control kana kung ang crucial karong adlawang Lunes di ba mapulihan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mapulihan gani ang liderato sa Senado karon. Thrilling kay rong adlaw. Kung makabira sila og duha gikan mga kaigalaan sa majority o mailog ang liderato sa Senate, nandi madayon ang giingon nga flood control investigation karong adlaw nga Huwebes sa gikatakda na ni Senator Alan Peter Cayetano. Manay giingon mahigala ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila, gipanghulga na sila mahigala nga pang kasuhan, pang prisuhon. Ang tambal ra gyud nga mobalhin lang sila ngadto sa minority. But ipasabot, balhin mo diri sa minority, kawa mo'y kaso. Og namo das majority, delikado mo, mga priso mo, ipangbalhog mo sa bilangguan. Kung kaso gani kaso, minority o majority kaso, kung tinuod magaling dunay kaso, alang sa accountability sa katauhan. Kay kung imong anaon nga, balhin mo dos minority, pero mo'y kaso, buti pasabot, nga nung pildi ang mga tao, padayon ang kinawatay, mali-malitang kwarta, kawat lang kawat, basta kauban lang mo sa kinawatay, way problema. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. So, niya mga pamahayag, mismo na bangga. Ang iyang pamahayag mo na itong yun, katuhan ba ng tawhana o dili ba? Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one. Simply dominant. Straight to the point. Now, arita mahigala sa tunduga, mga hisgutanan, rumbutaga, mahigala. Karong adlaw, thrilling kayo ang mahitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kaya sa ako nang giingon, kung pananglitan magpabilin si Senator Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President, madayon gyud ang flood control investigation karong adlaw Huwebes. Kay ilaman mahigala ang pagkontrolar mga kaigalaan kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, unyong ibutangan pag subcommittee, mo-focus mahigala sa investigation sa flood control project. So, karon medyo grabe ang movement sa Senate. Binirahay mahigala tag of war, kay maningkamot po sila sa daghang rason, lain-laing rason nga gustong dili madayon ang flood control investigation. Straight to the point. Labi na mahigala katotoang mga na-involved sa flood control, nahilom na gud, sugbo lang daan. Pila ka billions ang kwarta nga gibubo sa sugbo alang sa flood control project nga nahilom lang. Nan ko madayon mga higala, medyo daghay na kuyawan. Kadto mga congressmen, kadto mga senators, katong kwarta mahigala all the way to Malacañang, medyo kuyaw-kuyaw gyud. Muna'y unang rason yun niya, pakgangon yun nila nga makuha ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Once makaguyod, makuha ang leadership nila balik sa Senate, kalimtan na sa hingpit mahigala ang flood control. Kaya og ibalik ng lakson, sa may mahimo mahigalang investigation nga, mao naman tong iyang style. Mao ni say tan-awonon. Ikaduha nga nung gusto mahigala nga makuha ang leadership sa Senate para nga ang Blue Ribbon Committee mahigala dili na madayon kanang investigation. Ikaduha, kung naagod ang investigation sa Blue Ribbon, ang mahitabo mahigala while mag-impeachment unya di apoy Blue Ribbon mahigala, ang mga tao makaingon man mabahin mga unas tao. Labi na karon billions ning kwarta, trillion. Oh, nganong inyong gigukod ng kang Sara, buka inyong mata unya inyong piyungon inyong mata aning sa flood control. So makahatag mga higala mabahin ang atensyon sa mga tao. Mabahin ang atensyon sa mga tao. Usa na lain ka ng rason.
Sunod mahigala ang impeachment trial nga sila may mo control. Kung sila may naa sa majority, sila may presiding officer. Ang minority mahigala karon o mahimo silang majority, ila mga kagalaan, labaw tanan ang kuyaw-kuyaw mga sugid ti paminaw kadtong presentation ni Senator Amy Marcos nga kung wa nay makabadlong sa Malacañang, ila na tanan. Kung unsay sulti sa Malacañang, wa nay Senado nga makapakgang pulos sa sunod-sunuran tanan, ang ubos balay-balauranan, daan naman ang sunod-sunod mahigala. Unya ang Senate ko magsunod-sunod, delikado ang kunas mga kagalaan. Constituent Assembly, usbon ang konstitusyon, delikado. Nga way eleksyon. Straight to the point. Hinoon ang ubang mga senador, miingon nga, dili ko na maon ang gisulting Amy. Kadtong gisulting Amy mahigala, iyang presentation na malampuson gyapon sa Amy ato day. Kuan gyapon to kana ang strategy to niya ba kaha? Kay nakapasaad man sa mga senador, basta mo saad mo hanga, di mo musugot nga way eleksyon. So mo ni bantayanan mahigala mo nang kinahanglan tag Senado nga independent. Nga datay Senado mahigala nga di la pud madag dikta sa Malacañang. Kay kung madaan na tanag dikta, lisod na sad. Now, ang mahitabo ini mga higala karong hapon tan-awonon gyud ni kay ang katawhan nagtan-aw usab ang higala nagtutok ang mga tawo aning tanan. Kung dunay binirahay nga mahitabo, nya labi na tuloy-tuloy na to sa impeachment, makabantay ba ang mga tawo kung panalitan unsay desisyon mahigala sa Senado tungod kay gipuwersa ang mga senador, walay kagawasan mahigala nga mo decide sa nagkaugalingon kay murag dunay nagtion sa ilang likod, ang mga tao daling makaditik ana. Kung makaditik ang mga tao, dunay lahi pud na nga epekto mahigala atong isgutan ig dugang karon. Kay tanawa lang gudaan ha, ang survey lang gudaan karon, ang latest survey. Si Sara Duterte mas itaas paghihapon ang iyang rating. Samtang si Marcos may gala ni tibugsok, kana dili na akong survey ha. Survey na may gala sa SWS. At ipadayon karon to taod, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na point. atong balikan mga kaigsunan. Kini ra ba labihan ka crucial kayo mga higala? Og unya ang mga senador bisan pag dunay binirahay nga mahitabo, kana mga senador mahigala mutan-aw gyapon na unsay pulso sa katawhan. Mo ni dakong factor yun. Of course, factor mahigala ang pressure sa Malacañang, pero dakong factor sa impeachment ang pulso sa mga tao kung asa ang mga tao mahigala ni laban. Kay kining mga senator judges, mag-istorya tag tinuod, dili ni mga judges mahigalang regular judge. Ngaw, tanaw lang kag ebidensya, okay lang. Imong timbang-timbang ang ebidensya. Mo na yung mga naa sa judiciary. Regular nga huwis. Pero kining senator, judges, politicians kini. Mo na kalainan dako ha. Kay kanang judge mahigalang tinuod nga judge nga kuan maglikay man ka mga kailan na may daghang mga likayan nimo nga di ka man mga grupo, di ka mapataka lag adto ba. Kay lisod man kaayo na mga higala kay naman kamo appear ka nga dili lang impartial but you should appear impartial sa mga kaso. Mo na kalainan. So dunay mga invitation kabantay mo lisod kay imbitaron nimo ang huwis indakin. Kay lisod ba kay makitaan ka huwis, giimbitar ka didto mo na lain man tan-awon. Dunay daghan nga mga limitations. So careful ka. But kining politicians mahigala kung asa dapit na invitation na adto ala asa dapit pista mo adto. Kung mahimo pa mahigala kinsay bunyagan anak kala. Mangugos ka sa tanang mga taong bata. Mangluhod ka sa mga kasal hala. Adto kay Inday Maris bisag asa dapit asa pang likod-likod yung pagkapilog adto. Subot pa sabot nga kini mga higala mga amigo kagyod. Kay politician man ka. Nahuwis ka lag ahat kay dunay impeachment. Bat ang imong pagka-politician naa. Sumalitan awon ron. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay po'y pressure sa ubos gumikan sa mga tao. Mao man ay tan-awonon. Diha naman malibog mahigala ang senator judges anang kalakiharon. Kay mura man sa bibingka mga higala, dunay init sa taas, init sa ubos. Nganong init man sa taas, delikado di ka mosunod sa Malacañang. Miserable imong kinabuhi.
Mo nagiingon karon ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila. Balhin dire para wa kay problema. Nagani ka diha, delikado panggukuron mo mga preso mo. Ha? Hapit na hurot-hurot ni Mahigalag kasuhan. Kay kinis Bungo og si Bato daan gihulga ng ipada sa ICC. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva og si Jinggoy ipapriso. Unya tiwasan Mahigalas Marcolita, doon ako ni plunder nga kaso pod. Hasta pas Ruben Padilla Mahigala, giingon sa mga kagalaan nga pasakag kaso kay nganong gipasakay niya sa iyang sakyanan si Bato. Mahurot ka na pasakag kaso. Pero bisan pa may nana ang mga tao nagtanaw man. Dili ma-underestimate ang understanding sa mga tao, ha? Nagtanaw mga tao nga murag lahi na ni, dili na ni normal nga sitwasyon. So, pressure sa taas, pressure sa ubos. Kay kini mga tao Mahigala, kung dili mo lugak ang support sa mga tao ni Vice President Sara Duterte, delikado ang mga senador maglibog isla kung saan na pag-decide. Kay otherwise, in-decide nila, mo epekto po na ang consequence na nasa lang kaugalingon. Gusto pa kang mapadayon pagka-senador? O di na? Sumunit tanaw nimo ang support sa mga tao kay kung ang mga tao mo kapit kamay gyud, hawak kamay, dili magbuwag Mahigala mo hugot gyud ngatong Sara. Unya ang mga senador Mahigala gi-precious Malacañang. Ang imong tan-aw na agoy, di na makakumas senador sunod aning kalakiha. Mao nay presyoron. Kay ug kag precious Malacañang kumbate lang. Pwede mang musukom maguban ani. Bangadto sa final judgment, adto Mahigala ang kumbate. Kana kung dili maapektaran ang mga tao nga support. Mo nay dakong question. Because kung kabantay mo Mahigala baya si Sara Duterte lahi kaayo unique kayo siya. As compared sa milabay nga mga ilang gipangtira demolition job. Example ha, tungod kay mudagan Mahigala kadto si Manny Villar na ng 2010 nga election. Gitirahan sa Manny Villar investigation na gyapon. Investigation Mahigala sa C5 scandal. C5 man today. C5 tong iyang ano? Kalsada. Nga mo na kabihang. Pagkahuman ato tanan nahilom, kamantay mo, wala. Isgot sa C5 scandal gituyo gito for purposes of demolishing Manny Villar at the time kay taas ang rating. Pwede taas ang rating Manny Villar, gitira na affected ang mga supporters si Manny Villar. 5 katong mga advertisement na Manny Villar sa una mga kagalan hilingig tong iyang agency gipanggamit mahalon katong agency ni Manny Villar kay kortahan mo sa Manny Villar. 5 katong nakatulog ka na ba kuno sa kwan sa to? Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Nakatulog ka na ba kuno? Nakasawom na ba kuno ka sa mga basura? Nakatulog ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Sinsala ba sa tingog ba hingala kay more or less sa magnetong tingog? Pero mo to yung nindot ka to sustaasa sa rating ato day. Katong kantahan ni Manny Villar kay ang iya mangkuan niya gikan sa kahirapan ba? Oh. Ang kananaang sa to sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Mo to kang Manny Villar sipag at tiyaga. Ang Pinoy ko to kung walang kurap, walang mahirap. Ka Duterte may kala ko man to Duterte. Tapang at malasakit. Ano to Duterte? Sus. Katong paggawa sa itong advertisement naman ni Manny Villar, di ko kalimot na day. Ito mga bata, yung mga, di ka itong panguha ato yung mga bata akap, di pa kanta na. Ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Gitirahan si Manny Villar, tirahag maayo sa C5 scandal. Investigation. Sus. Basta nitiurok ang rating ni Manny Villar. Laliman kapag presidential election, mga sukit ng paminaw. Ang nidaog at the time, timing masagot to, may kalmaling, destiny, lagi sad, namatay mas kore po. Ha? Ni-slide down si Maruhas. Kaya si Maruhas, matuwa man, so si Pinoy. Wa gintaon os planos Pinoy. Kaming tigpan ni Idris Media, may gala ako mismo. Katos Kuri Aquino mo, arego to sa atong si Bianan DYHP, kay mutabang tog kampe ni Pinoy. Ha? Monay, prangka-prangka si Ken Galinia, naka-interview mo kang Kuri na, no? Ito panahon na. I-text na ko, Serge Osmeña, Phil, pwede bang makasuroy si Kwan niya? Kuri. Ko, apariyate. Senador pa lang itong hidaganan ni Pinoy.
Si Ken, ako yun day, interview sa Kuri day, kanaamuan ko no day. Iyang gi-post may Pinoy. Kay Pinoy dili magsilbi kung way, kung day, hinay yun sa senatorial race ba? Kanos Kuri mo tabang niya, namatay bitas Kuri noon. Urbida ni Sulbong Pinoy. Yung Sulbong, so nahimo ko sa presidente. Pero at that time, ang nagkumbate to si Manny Villar o si Maruhas, unsay nahitabo? Si Maruhas ni slide down, nag-vice president, ang nidaog may kalas Pinoy, ang sikan ni Pinoy, di pa Guzman ni Villar, nga mo tatoy nagplano dahil dako na kay gastos man ni Villar. Nitiurok ang rating ni Manny Villar kay gisigig tira, labot sa C5 scandal. Ang sikan ko na to, di ka makatuos irap mahigalagikan sa presuhan, ni Dagan, mo'y sikan. Kabantay mo, si irap mo'y sikan ni Pinoy, si Manny Villar, nitiurok ko ninyang rating. Ikatulo na si Manny Villar, ang ikaupat mahigala katos Gibo Chodoro. Pertinda ko ang epektos kang Gibo Chodoro mahigala, ikaupat si Gibo. Nga si Gibo at tatay maoy kandidato sa administration, but at the time magod, mo na itong analysis ha, at the time baho kayos Gloria. So kaysa iyang kabaho, niyang iya mahigalang gi-endorse mo si Gibo, natakdan sa kabaho mahigala si Gibo. Ikaupat na ito si Gibo, tanan resources government hanaan nila. Tanan resources government na nila, pero si Gibo, na-audit. O pinulungan pa sa probinsya day, na-audit si Gibo. Kana manghigala sa 2010. Tungod to sa investigation sa C5 scandal. Niyan ang 2016, sus ang kusog ay may galas Binay manday. Si Binay yung kusog, kita mo, balikan ko ninyo kung gusto mo mga files may galas mga surveys. Si Binay kusog kayo para sa eleksyon sa 2016, pamanto mo gawas Duterte, dugay-dugay pamanto. Pag eleksyon na gani hapit ng filing, wag mo ganito mo file na yung Duterte. So ang nagkumbate ito yun, kadto mahigala si Maruhas o si Binay. Kay si Maruhas naman mahigala maoy kandidato ni Pinoy. Kay in fairness ato Pinoy ni tuman sa tong sabot dahil ingon si Pinoy nga muslay daw lang si Mar anang 2010 si Pinoy may mudagag presidente. Kadto si Pinoy in fairness tuman tong sabot sad nga ikasunod ikaw na po presidente. Ni tuman tong sabot di pa rin usama higala di mo tumag sa butan ni usa. Iya gyud manghigalang kuan ba? Paghuman Maruhas, walang mo daog sa Maruhas. Pero kadtos Binay nga mo nag-una gitirahan tong maayo unsa may gitirang Binay kadtong iyang pigiri nga aircon, kadtong sa Makati mahigala nga grabe itong mga anomalya sa Makati. Sus ni down day ang kuan Binay day rating. Nitiurok si Binay tungod atong maong investigation. In fact, pag eleksyon na gyud, katos Duterte mahigala naahat naman itong Dagan. Permiro, waman to mo Dagan mahigala pag human na kong filing, wa to mo Dagan dito na sa extension. Doon na ni-file para niya nga ni withdraw sa dihang ni decide gisang mudagan. Unsa mang hitabo ang mga sukitig paminaw. Pag eleksyon na gyud, kay gitirahan man si Binay sa Makati, daghang problema sa Makati. Sus, pag eleksyon mahigala si Binay, nitiurok yung maayo. Daog si Duterte, pero kisa may sikan si Maruhas, ang second, kisa ikatulo, si Grispo. Si Binay na ujit pod, to sa ikaupat. Iba siya kasi nag-una po to sa ikaupat, na ujit. O ang katapusan si Miriam Defensor Santiago Dekin, kaya naman po to si Miriam ko at that time. Wala naman to mahigalag, doon na say sakit sa ba. In fact, sa debate at to mahigalang na hitabo, kagayan man tong first debate, second sa Cebu, ikatulos Manila, wa na sa ka-appeal sa Cebu nga debate. Na di ko kalimot anak, kay ako usa ko sa mga miserve at that time mga higala na panelists at that time. No? Panahon mahigala ni Duterte, pagdagan nilag presidente si Duterte, si Maruhas, si Grispo, o ginguman mahigala si Binay. Nagdugay pa ganito kasugod tong debate at that time, kanit tie up mi sa TV5 ug RMN at that time. So kisamay ni daog, si Duterte, sikan si Maruhas, ikatulos Grispo si Binay, naujit gyud. Tuwa mahigala sa ikaupat. Kay nadutlan si Binay sa investigation sa Makati. Unsay nakayunik ining Sara Duterte mga kaigalaan? Kay giimbestigar, first batch sa investigation, Quadcom gigamit gud. Quadcom. Ha? Ang Quadcom doon na nagipasakang kasong impeachment, na-dismiss na itong unang impeachment. Wa mo dutli, Sara? Ikaduha mahigala kinikaroon, second batch ni halat, gitira. Confidential funds, bisag unsa lang. Unyan unsa ba na yung rating? Kita ng rating, Nald? Rald? Mo na rating niya. Sa net satisfaction rating mga higala, ni VP Sara, wa madutli.
gikan sa positive 28 last year, November last year kato magipakita nga picture lad, mao na to siya lad. Katong kang Sara Duterte lad, tanawa. O katong katong nga picture kato naay kang Sara bitaw. O mao na to. So, kanto. Gikan last year positive 28. O kini. November 2025 ha. Positive 28 ang score. Pagka March kanikaron lang nisaka pag-usahin noon. Nisaka pag-usa Sara. Nga gisige imbestigar. Pag-abot sa House Committee on Justice ang iya mga higalang impeachment kay gipasaka ni Lambo ang impeachment ni hantod karon nao. Nagmalampuson ang ilang articles of impeachment pero nisaka pa hinuon ang rating ni Sara. Si Marcos gipasakaan kunuhay og impeachment pag-abot sa House Committee on Justice gidismiss ang impeachment ni Marcos. Pero sa'y natabo, gikan sa negative 3 itong November, karon na negative na hinuog 15. Alay kong tapad tong result ni Marcos kuno dong. Pwede ba na matapad dong? Sige kuno. Kato, kana. Okay, kana. Ataw ha, kini dili ni akong result ha. Result ni sa SWS. Kaya do ban musuko nako mga higala nga ano kunong sige kuno kog report aning dili ni ako. Report ni sa SWS. O masusi ninyo, tanawa sa Philippine Daily Inquirer, tanawa sa Philippine Star, tanawa sa kinini ang uban nga mga media outlets, kana mga kasaligan dito sa kauluhan, tanawa, maura na, kana kong sigutan maura, nala ko akong kagulingong analysis. No, saan man mo pag-analyze ron? Si Marcos o si Sara, parehas lang duha, gipasakag kasong impeachment. Pag-abot sa House Committee on Justice, ang kang Marcos gidismiss, paspasa na dismiss, oy. Pero ang kang Sara, wa ma-dismiss, hanto do na Pero nga nung hisaka man ang rating ni Sara day, si Marcos itibugsok man noon. Kita ninyo, analyze ko ng mayo. So, kini matanaw na to nga, kining mga congressmen, ang mga tao nagtanaw, dili mo reflect, wa mo reflect ang mga desisyon sa mga congressmen, dili mo ni-reflect sa tinuod nga duot sa katawhan. Straight to the point. Ha? Dalawa, nga naman, wa nagod kubuto na unway, wa gyud sa Marcos kay wa gud mo salir impeachment ay. Ha? Pakpak mo ay sa Marcos. Sa mga congressmen, wa sa okay ra sa dito. Pero sa katawhan, laliman ka ng gikan sa negative 3, the same nga dates ha. Ni anang November 2025, pila score ni Marcos, negative 3 na gudaan. Si Sara, positive 28. Sa karong Marso, pila kang Sara ni, saka pag usahin noon. Ang kang Marcos itibugsok ngadto sa negative 15. So muna ko gingon, kining ako, analysis na ni ako ha. Kana nga data na anatanan, bisag tanaw ninyo sa ubang media outlets. Kining ato, lahi lang akong analysis. Kompleto og data, kompleto tag facts, but ang akong analysis lahi lang. Unsa may akong analysis ani? Nagpasabot nga parihas lang duha gipasaka kaso. Ngadto sa House Committee on Justice impeachment parihas duha. Gidismiss ang Marcos. Pero nga na negative 15 man sa mga tao. Sa mga congressman wa na sa isa, pero sa mga tao negative 15 siya. Ang kang Sara naa impeachment to Sara pero positive 29. So lahi wala na mo reflect. Wa mo reflect ang sa mga congressmen nga moingon sila nisulti na gyud ang katawhan pinaagi sa mga congressmen lahi di ay. O kana mga higala bisan sa actual nga eleksyon lahi ang mo resulta. Kita mo last 2025 election kinsay mga nanglusot na higala nga mga kandidato. Ikaduha, makita nimo nga si Sara ikaduhang batch gitira sa primero quadcom gyud tira niya. First batch to. Sunod gitirahan kini karon mahigala. Abot na gyud sa House Committee on Justice, abot na gyud karon sa padung impeachment. Wa madutli. Lahi ni Villar, dutlan si Villar. Si Binay na dutlan. Si Sara wa madutli. Ngunit maglibog ang mga senador ani. Hindi abot mga higala sa actual voting na. Kay bisag unsaon pagamiton ang tanang gahom sa Malacañang pag-pressure sa mga senador pero maghuna-huna gyud mga senador unsaon ta maning negative man ning atong si Marcos negative ang Sara positive man madelikado ang atong political career ani. Kana kung ang katawhan padayon nga maghawa kamay para ni Sara. Pero kung matando gani ang support sa mga tao, malagmit mapiktaran si Sara Duterte. Unsa kay may tabo sa impeachment mahigala. Matandog kaha ang support sa mga tao,
mahilis kaha ang support sa katawhan para kang Sara Duterte or mulig-on pa inig-abot hinuon sa impeachment. Not just number one, simply dominant. Straight to the Okay, point. mga higala matag Lunes gyud, medyo ginatayog mahigalang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya mo lagi ni ang majority mahigala naningkamot po ang minority nga sila maoy mudumala mahigala sa Senado. Kay kini gud udi ni kapugngan unya. Og nining 13 ka mga senador ug mubarog sila mahigala bahalag mga priso. Although di na lalim sa ilang kabahin ha. Kay matod pa sa gisulting Alan Peter Cayetano gipanghulga ng ilang mga kaubanan nga ari mo diri kay ayahay mo. Na mo diha tuluyan gid mo. Mapasakaan gyud mo kaso mga priso gid mo. So unsa man na mga higala, mo na pala nako bati nang inana nga style. Ang ato kung gisa nga pasakakaso minority majority pasakae. Ikaduha, kung moingon ka nga ari diri balhin lang sa minority para way problema. Buti pasabot anak nga okay lang kinawatay basta kauban ta diri sa minority. Pilde ang katawhang Pilipinhon anak. Pilde. Ang ato, kung sa angay diha mga higala, gamito na hustisya ang atong gamiton, kinsay nangawat sa kwartas gobyerno. Dili kay basihan mahigalag, mabira mo, ari mo diri as minority, ayahay mo, namo diha, natuluyan gyud mo, mga priso gyud mo. So dili seryoso ang atong paggukod sa korupsyon, kung maoho na. O nag-encourage pa na nga padayon o pangawat, padayon pangurakot, basta linya lang ka diri Dili lang ka sa among grupo, okay ra gyud ka diha. So, building katawang Pilipino, hurot niya po itong kwarta. Ha? So, muna yung mga higala nga, kanunay ginatandog ang leadership ining Alan Peter Cayetano kay di ni mapugnan ugway mo baligod sa 13. Kana kung dili mo, kana mo antos ang 13 nga, bahala na lang mga priso mi. Kay unang ipadaan ni sa bilangguan, Jinggoy man. Isunod si Joel, isunod si Cheese. Kining tulog yun ay. Target kining tulog yun. Kay si Bato o si Bungo, naman. Di naman ni magtingog-tingog kay ipadama na sa isisig yun eh. Si Bato Bitakaron, naman. Nya, si Marcolita mga higalap. Isog ni Marcolita kay asdang mangyapon mga kagalan. Gibutang sa subcommittee chairman sa Blue Ribbon Committee. Pero pasakaanan po ni Plunder. Ipapriso po na sa Marcolita. Ipapriso po na Robin Padilla. Apil po mga higalang hulga nga na po kay obstruction of justice. So, kining mga senador nga diya sa majority, matod pa mahigala ni Alan Peter Cayetano, gipanghulga na sila. Delikado unya kung doon ay mada. Ngunit tanawon na to. Kay guay mada ini, sugod ang investigation sa Blue Ribbon Committee ni Huibis. Pero kung ma-change ang leadership, medyo mingaw ang Blue Ribbon Committee, mga sukit ng paminaw, labi pag ibalik ni Lacson, diwa na. Wa na investigasyon. Muna nga, unsay, usa sa mga tuyo ining ilugon gyud ang leadership unya sa Senado, kining flood control kuyaw mo gini. Kay kining corruption ng flood control mga kailan abot sa Malacanang ni. Although di ta mo conclude abot sa Marcos kay dipinsahan man na mahigala ni Lacson. Ingon mo to sa Lacson may samin ko no sa si Amina Pangandaman may nagdas nga ni Marcos. Sila si Jojo Cadiz. Pero tingala lang tan Lacson nga nganong man niya imbestigar ito bisag ina lang nimo i-appeal sa Marcos unta. Wa gyud. Ha? Yan, naagi ni sa pagka-PNP chief, maayon ni mo imbestigar. Pero wa. Sumuna nga, karon exactly 1 week na karon, last Monday, mautong panahon nga gipagawas ni Senator Amy Marcos, ang hinungdan nga nung bago pa ganis kay Tano mahigalan ni Lingkod, ilisan po siya dayon. Kadto nga anggol, apil dito mahigalan kun as, although may react ang mga senador, pero ato na kong evaluaton mga kaigalan, unsa tong kang Amy Marcos nga video presentation? Ug unsa ang reaksyon sa mga senador, ato evaluaton ha? Katuuhan ba tong video presentation ni Amy Marcos o dili ba? Katuuhan ba ang reaksyon sa mga senador o dili ba? Atong balikan gamay. Si Amy Marcos may atong balikan og kato iyang video presentation na kasamang Gerald. Sige Conrad. Mr. Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate, I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately
kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? Okay, pause dong. Pause dong. So, kini presentation ni Amy Marcos, nga doon na naging mga bias daan. Ibutantas Risa Mahigala, public and insulting, nga dili pwede ang Duterte comeback. So, kini mga senator judges, doon na yung mga biases. Kaya ato lang da ang analysis, ha? Klaro nung yan, i-convicto good si Sara nga, klaro convicto Risa. Bam, Kiko, Lacson, Soto. Kanang 5, sigurado na mo convicto na gina. Pero doon na po mahigalay, maabsiltong Sara. Kaya wa ni ingon niya plangka-plangka, Bungo, Bato, Marcolita, Ruben Padilla, Astanis Aimee. Malagmit, absilto Sara, anak. Kanang uban mahigala, subject para binirahay ng uban. Ha? So muna yung presentation, atong padayon mahigala. Kita naman mo anay, but ato lang yung padayon, ano nga ato mahigala ma-evaluate kining maong presentation. Go ahead, Gerald. I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler,
Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Okay, so gamay lang kayo mga kagilaan. Dili na siya kunday. Senate, wala naman sa Senate to, gipapas na sa Senate. Okay, so doon na mahigalay warning na to dire, gamay lang nga di na lang kuno ipakuan ni. Sige, way problema. Basta at least yung mga tao kay bawo mga tao mga kagilaan aning sitwasyon na. Okay, so strike out na ni sa Senate nga record niya, gi-move ni Mig Subiri mga kagilaan. Kining pag wagtang ini mga higala sa record sa Senate, but ang katong mga nakakuan kita naman mo aning nga video, okay lang no, total na katong mga tao mahigala kita naman ihunong lang na dong kay basig ma kuan ta dong. Sige Rald, ihunong lang na Rald. Sige, ato lang i-follow mga sugiting paminaw no kay sige lang, it's okay no. Arita mahigala unsa may nahitabo kada maong video mahigala, medyo sensitive kay na video ha. Ang gibutyag mahigalang ay mi Marcos nga dunay charter change pinaagi og kunas. Mo na sa ka-mode mahigala nga mausab ang Constitution under Article 17 sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. So unsa may mga reaksyones ni react mahigala ang mga senador nga dili na tinuod. Pero katuuhan ba ning maong reaksyon sa mga senador o dili? Mo ni dako na pod nga tan-awon. Kay ato example ha. Nindot katong pag-react sa mga senador nga promise sila nga dili mi mo support o duna man gani mga kaygala ay ipahigayon nga charter change. Di mi mo support. Pero ang ato ni makatuo ba ta nila o dili ba? Dako pa ng question. Kanyo, usa sa mga nipadayag nga never kuno mahigala nga naghisgot sila ning Chacha og never sa mo support si former Senate President Tito Soto. Siya mismo mahigala may ni-react. Ato paminaw si Tito Soto day. Kini dili man ni kwan. Okay na ni siya tungod kay appeal man sa record sa Senate. Kadto namang video presentation ang gi stricken off from the record of the Senate. Although na mga nakakuha niya to. Doon na yung mga nakakuha to. But ayos na dong. Step by step, Lald. Katong usa sa Lald. Katong usa ka video ni Soto, katong ni-react siya, Lald, sa kang Amy Marcos. Unahon ta sa to. Katong dito sa hawanan sa Senado ba dong? Okay. Sige, atong paminawon may galas Tito Soto. Human sa video presentation ni Amy Marcos, mao ni ang reaksyon ni Tito Soto. Okay, go ahead. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. Pause. From the day I... Pause ha? Okay. I have never been in favor of Chacha day. Muna isulti. So dili gyud ko uyon anang Chacha. Charter change. Muna yung giingon ha? Timan ana to nang isulting Soto. Muna kong giingon. Katuuhan ba ni Soto o dili ba? Pwede mo rewind ni mo gamay dong Rald? Nya na play da yon. Kato yun sa I have never been. Sige. Okay. Play. Chacha. Sige. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never.
From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. Pos. Nindot niyang mga kuan ha. Dili ka na lang chacha, character change. Ha? Wagi ko na sa, di ko sa in favor sa chacha. Pero remember, presko pa sa tunahuna. Sa impeachment case ni VP Sara nga niabot Supreme Court, pag-decide Supreme Court, mga kagalaan nga, dili madayon tong unang impeachment o sa isulting suto. Isa dili sa pabor ang chacha, pero unsay ang gisulti after ato, unsay ang reaction sa Supreme Court. Katong Supreme Court dong Rald, tanaw ka no Rald. Katong usa Rald, katong usa. Ka video. Ta aron matandi na to kani. Sige, play ko no dong. Nya audio. Maghihintay tayo, decades. Bakit? Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga... okay, pause. Kita mo sa ikaw na isuto? Bantayan ha? Ingon sa pag dito sa wanas ko, never ko na nga naa sa iyang idea ng charter change. Pero human mga higala sa pagdesisyon Supreme Court, ingon sa dapat ang ayan ng usbon ng konstitusyon. So, ang iyang mga pamahayag, mismo na bangga. Ang iyang pamahayag mo na itong yun, katuhan ba ng tawhana o dili ba? Ang ubang mga senador, nga niingon may kalangan dili mi ana. Kutob lagi tas panghinaot. Munay kuyaw kung ilisan ang liderato sa Senado, basig diretso na. Gawas may gala sa Senate Blue Ribbon Committee, gawas impeachment, basig diretso na taanis kun as. So, I hope mga higala nga kinito mga senador mo barog sila unsay angayan. I hope. Ay kini soto daan ni sa dili ko no. I have never been mamaya giingon. Pero kaniya, inumdo mo. Dili na to mga kalimtan ha, nga human sa decision Supreme Court, siya mismo mamiingon, angaya na. Kaya nasuko siya sa decision Supreme Court. Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Okay, mo ni mga higala ha. Ang ubang mga senador, katong pamahayag, katong video presentation ni Amy Marcos, kung imong i-analyze, nang react ang mga senador, dili sila uyon kuno chacha. Nindot. At least, nakuha ni Amy, iyang gibulabog, ang plano nga usbon ang konstitusyon, og nang react ang mga senador. Ay kuya huning kalakihag i-extension ang terminong Marcos, di na manaog mahigala kalisod. Di na tamo follow konstitusyon ng kalakihag lisod na sana. So nang react ang mga senador, nakuha, mayang gibulabog to, aron makasaad ang mga senador nga di sa muuyon, di sa mo support sa charter change. Pero mo lagi na, di pa ta makahingpit og tuog yun. Kaya si Tito Soto baya ningon siya nga, never. Sa never nga maingon man siya atong pagkasuko niya may gala Supreme Court, nga angaya na ang chacha. So muna nga, ang ato, kutob lagi ta mahigala sa mga panghinaot, ang mga senador o timanan, nga ni Saad, nga di sa mo support sa chacha. Hinaot punta mahigala. Kutob lagi ta sa panghinaot sa pagkakaroon. Kaya kung example daan si Tito Soto mahigala, ba't klaro itong iya. Dito sa hawanan sa Senado, ningon sa dili, never nga mo support siya. Pero usa ka higayon na ningon siya nga maayo nga magchatcha na. Kadali ba sa nalimot ni Tito Soto day kung maohon? Pagkamalimtano na ba niya kung maohon na? Last year pa magani sa mahigala miingon nga usbon ang konstitusyon, suko siya. Nganong gibasura sa Supreme Court katong impeachment, unang impeachment case ng gipasaka batok ni VP Sara. Sa iyang kalagot mahigala sa Supreme Court, ingon siya nga angaya ng usbon ang konstitusyon. Ya kini karon mahigala last Monday sa never. Dali pa sa niya nalimot kay. Matalinong talakayan, diretsahan,
Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.